So hello mga kulichap, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so may dumating na naman tayong package galing sa Lazada. Kung matatandaan nyo, nag-PMS tayo ng ating sasakyan at hindi ko na isama sa video yung pagpapalit ng coolant dahil nga ito, hindi umabot yung ating coolant na binili. Meron na rin naman tayong vlog nagpapakita ng detailed na procedure natin sa pag-change ng coolant, kaya hindi ko na lang din isinama, medyo mahaba na kasi yung video natin last time. So ito guys, i-share ko lang sa inyo kasi ito yung isa sa mga nasubukan kong coolant. Talagang maganda yung performance So kung mapapansin nyo dun sa mga video natin ng coolant flashing, ilang coolant na yung aking nasubukan. So merong Marpa, merong Long Life, Prestone, Pro 99, Dun sa lahat ng mga nasubukan natin na coolant, ito yung nagustuhan ko na budget meal. Kasi yung Prestone, alam naman natin, medyo pricey, pero maganda talaga yung performance niya. Wala tayong masasabi doon sa Prestone. Kaya lang, doon sa mga nagtitipid, gusto rin naman ng quality na performance ng coolant. So, ito yung isa sa mga mare-recommend ko sa inyo. Based sa aking experience, doon sa mga nagamit nating coolant. Kasi meron ako kung matatandaan nyo yung last 2 videos ko, meron tayong sinubukan na dalawang coolant na talagang budget meal, napakamura. Ang problema doon, after ilang weeks ng gamit natin, nagkukulay tubig, nawawala na yung kanyang kulay, So, for me, yung mga ganun indication na wala nang silbi yung coolant natin kasi wala na yung kanyang kulay. So, yung coolant na to ay inabot ng 684 pesos sa 6 liters, Sold by TG City Corporation. Ayan. So, medyo matagal lang dumating yung ating package. So, papakita ko ngayon guys, i-unbox natin yung coolant na sinasabi ko na isa sa mga the best na nagamit kong coolant, Alright, so ito yung Pro 99 Long Life Coolant, So, isa sa mga 2 liters to, 3 piraso, kulay green to. So, ito nga yung isa sa mga na-tested ko na pag ginamit natin, matanggal yung kulay niya. Maganda yung performance niya rin sa ating sasakyan. At the same time, budget meal siya. 6 liters na is 684 pesos. Ito ay ready to use na. Sasalin nyo na lang sa inyong mga radiator pagka-flush nyo. So yun, bago pala natin simulan yung ating paglilinis at pagpa-flashing ng ating radiator, shoutout muna kay John Arvin, shoutout po kay Raf08, kay Sir Ray Anthony Katahan, kay Big G, kay Mark Anthony Tapia, ayan, kay Sir na lagi nagko-comment at laging nakasubaybay sa ating YouTube channel, at kay Sir JB. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating mga videos at maraming salamat po sa pagsubaybay. God bless you all po at sana po ay lagi kayong safe sa daan. So ayan guys, tanggalin na natin itong reservoir natin, So ito, full lang natin ang ganito. Ayan, tingnan nyo yung laman. Ma-brown na. Yung pag tinignan natin itong laman ng radiator natin, ayan. Wala na siyang kulay, tubig na talaga. Ayan, wala nang kulay. So linisin muna natin itong lalagyan. Ayan, madumi na. May kalakalawang na guys. Yun, naging brown yung kulay ng laman. Yun, sakto may nakita tayo nito. Diba guys? Ayan, dumi. So after natin makuskus, banlawan lang natin. So gamit yung timba, de-drain na natin yung ating coolant. So ayan guys, yung kulay ng coolant natin, ma-brown na, kailangan ng palitan. So hindi ko na masyadong i-detail guys yung pagpa-flashing natin, So ngayon magsasali na lang tayo ng coolant, Nasa video ko naman na detailed na flashing kung paano natin ginagawa yon kasi medyo mahaba yung video natin pag dinetail pa natin, Ayan. So salina na muna natin tong reserva natin, hanggang full para mabilis natin mailagay doon sa ating bitan, lagayan. So kita nyo naman guys yung kulay ng coolant natin, luminous green. Ganyan dapat ang kulay ng ating coolant, malinaw na matingkad na green.
So hindi ko masyadong pinuno guys, nasa may parang 2 guhit bago yung full, kasi mamaya malalaman natin kung magbabanto pa tayo. So balik na natin to reserve. Then salin na tayo na coolant. So kita nyo naman ang ganda ng kulay ng ating coolant, no? Green, pero kita nyo yung loob, radiator natin. Ibig sabihin malinaw na green siya. So ang gagawin natin ngayon, i-start natin si engine, painitin natin para mag-circulate yung coolant and then mawala yung air pockets natin. So ang natira natin sa coolant natin, ito kalahati ng 2 liters, pero syempre magsasalin pa tayo niyan kasi meron pa tayong i-bleed. Sure na meron pa yung mababawas. Na calculation natin 5.5 nga dun sa ating radiator. So yun guys, nagbawas. Maingay yung belt natin. Tignan nyo, meron na ipapakita sa inyo. Maingay yung belt. Pag may narinig kayong ganyan, nasa inyo. Ayan. Pag nawawala yung ingay, belt yan. Ayan. Ayan. Diba, nawawala yung ingay, yung belt. So magdadagdag tayo ng coolant. Nakikita nyo may mga lumalabas na pula. Air pocket yun. So ayan guys, i-observe na lang natin siya kung magbabawas pa siya ng laman, and then magdadagdag na lang tayo if kailangan magdagdag. So usually doon na lang naman ako nagdadagdag sa reserve. Pag nagbawas yung reserve, dadagdagan natin sa reserve, no? Tapan na natin. So ang natira doon sa coolant natin is matasas ng konti sa 1/2. Alright, so sa tingin ko po hanggang dito na lamang po ang ating video, at sana po may niyabag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagsugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's D-Store.